Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Batanes para makita ang pinsala ng bagyong Julian doon. Namahagi rin siya ng ayuda at ibang gamit para sa pagpapaayos ng daang-daang nasirang bahay. At live mula sa bayan ng Pasko, nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta naman ang sitwasyon dyan ngayon? Julius, mas maayos na ang lagay ng panahon dito sa Basco, Batanes, pero kasabay niyan, mas kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng bagyong Julian. Kaya ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa Pangulo, tulungang makabangon ang tinaguriang Paradise of the North. Halos wala nang natira sa mga bahay na ito sa Barangay Tianarian sa Basco, Batanes. Nagkalat ang mga dahon at sanga ng puno sa lugar. Ang ilang residente na abutan naming sinusubukang itayo ang mga natira sa kanilang bahay na nabuwal dahil sa bagyong Julian. Ang eksenang ito ang tumambad kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya rito kanina. Kasama niyang nag-ikot si Batanes Governor Marilu Cayco. Hindi lang mga bahay ang sinira ng bagyong Julian, maging paaralan walang ligtas sa hagupit ng bagyo. Sa Basco Central School, mga nilipad na yero at nagbagsakang kahoy ang nasa gitna ng basketball court. Sa harap naman ng eskwelahan, matyagang naghihintay ang mga residente ng ayuda kahit tirik ang araw. Kasama sila sa mahigit 7,000 pamilyang apektado ng bagyo sa Batanes. Nasa 17 ang sugatan habang wala namang naitalang nasawi sa lalawigan. Ang mga apektadong residente nakatanggap ng food packs, pati mga yero at kahoy para maiayos ang kanilang mga bahay. Nakatanggap din ng bawat pamilya ng 10,000 pisong ayuda. Yung sa pag-rebuilding, dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kaho, yung mga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Higit 800 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura sa Batanes, habang 45 million pesos naman sa agrikultura. More than 200 houses yung talagang totally damaged o talagang wasak na wasak. Then more than 200 pa rin naman yung partially damaged. Kaya nagpadala kami na rito ng mga house repair kits. Kailangan nila kagad yung mga bubong, so nagpadala kami ng 5,000 pieces na. Sa gitna ng situational briefing kanina, mangiyak-ngiyak si Governor Cayco habang humihingi ng tulong sa Pangulo. Ako ay lubos na nagsusumamo po sa inyo, lalo na para sa pagpapatayo o pag-repair ng mga nasirang bahay. Nangangailangan po kami ngayon ng iba't ibang shelter materials upang maipagawa kaagad ang mga bahay na totally damaged. Paliwanag ni Cayco, hindi makapagtayo ang mga residente ng bahay na bato dahil protected area ang Batanes. Sa ilalim ng batas, bawal ang quarrying sa buong lalawigan. Wala tuloy magawa ang mga residente kundi gumamit ng light materials sa kanilang mga bahay na madali namang mabuwal ng malakas na hangin at ulan. Kahit nga raw dredging o pagpapalalim ng ilog, hindi magawa. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, nagkabaha sa lalawigan. Hanggang kailan pa po kaya kami magtitiis dahil sa napaka-restrictive na batas na ito? Bagamat maganda ang intensyon ng batas na ito, hindi naman umuusad ang development sa amin. Itinutulak ngayon ni Governor Cayco ang moratorium sa naturang batas. Ayon naman kay Pangulong Marcos, ang Department of Environment and Natural Resources na ang bahalang pag-aralan ito. Nag-abot si Pangulong Marcos ng 25 million pesos sa provincial government ng Batanes. Umaasa si Governor Cayco na mapabibilis nito ang rehabilitasyon sa buong lalawigan, lalo't inaasahang darag sa mga turista simula ngayong Oktubre. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.